morning mga boss. So ito mga boss, baka ma-encounter nyo sa inyong pyesa. Ano to mga boss, lagayan to ng thermostat. Yan. Dito yung thermostat mga boss. Yan, nakalagay dyan. Doon sa butas na. Tinanggal na nung mekaniko yung thermostat Tapos pinunta niya rito kasi yan butas diba butas yan. Tsaka may leak dito mga boss, ayan ayan, crack. Ayun crack pag ganun gumapang doon ayan, nakita nyo ayan 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 yung crack nya. So pag umandar na yung makina ako namatay yung electric fan ko, tumatagas yung tubig mga boss. Sa ano to sa motor to ng sa makina ito ng water pump. Sa mga kasi dito disyerto, di ba? Normally sumisip-sip sila ng tubig sa ilalim ng lupa. So nagpo-provide sila ng malaking pump pansip-sip ng tubig. Libre naman ang tubig. O kaya naman sa dagat yan. Ganun ang dito yung sistema nila sa tubig. Tapos nire-refine na lang nila para hindi umalat. Naalis nila yung alat tapos pinipilterize para mainom. Ganun. Maganda yung sistema ng tubig nila rito. Kaya mura kasi libre yung tubig. Hindi kagaya sa atin sa Pilipinas na talagang ang mahal ng water bill natin. So balik tayo rito. Ayan ang leak niya mga boss. Labasan pala hanggang dito sa labas. Meron din ayan yung crack. Siyempre dito yung so titirahin ko to dito mga boss. Yan, tirahin ko dyan, hopefully na makuha natin kasi yung ganitong klaseng aluminum to mga boss madumi na nakita nyo labas at loob parang na so pahirapan ng kumapit yung aluminum welding rod dito. So kailangan linisin ng mabuti. Pag nilinis mo ng mabuti to baka maputol na sa luma na ba, sa tagal na. Ayan So gagawin natin ang ating best para magawa natin to, di ba? Kasi kumbaga sa yung motor na nila vintage na, pero baka meron pa rin naman to sa market. Baka available pa naman to sa market. Kumbaga try lang muna natin kung makakaya natin gawin. Yan, kapag hindi, tsaka natin sabihin sa kanila na bumili sila ng bago, di ba? Ayan kitang-kita mga boss di ba? Ayan kita nyo naman yung crack, di ba? So yan ang gagawin natin. So una, lilinisin natin mga boss, lilinisin ko lang to Ayan, pupunta ako doon sa wire brush machine. Iwa-wire brush ko yan para mabilis-bilis. Tapos ito, since na hindi maaabot ng wire brush, siguro ang ipapanlinis ko rito is asido muna para matanggal yung mga kalawang na yan, asido. Tapos titirahin natin ang lagari. Ikukut-kutin natin ang lagari kasi yun lang ang paraan para malinis yung area na ating may welding di ba? Yan lang ang nakikita kong paraan. So ganun lang, update ko kayo mga boss para hindi na humaba yung ating video. Basta ito pinakita ko sa inyo yung aking gagawin. At the same time, in case na mangyari in the future sa inyo, alam nyo na may solusyon pa, di ba? Baka kasi sa kadamihan nyo ng pera bili na lang kayo ng bili, sayang naman, di ba? Pwede pa, may solusyon pa mga boss. So update ko kayo mga boss lilinisin ko lang to. So ito na mga boss. Nalinis na natin. Pumuti na siya. Nawala yung corrosion mga boss. Yun ang natanggal ng wire brush. Yan yung kulay na ng aluminum. Yan, saan bang maganda? Yan. Electric fan kasi. Yung electric fan ko kate-kate kayo. Aandar, mamatay. Ayan, unahin muna natin to. Build up pa natin to. So ayan malinis na yan. Yung loob nga lang, di naabot. Corrosion na rin yung loob nyo. Wala talagang ganon. Kumapit yung dumi. Tapos dapat ito tanggalin ko pala para di ako mahirapan mag-welding. Tama, tanggalin ko to.
dalawa. Tama, para hindi ako mahirapan mag-welding. Weldingin sana pala pag... hindi ko naisip ah. So ayan, nalinis ko na rin. Inabot siya ng wire brush ay ng ano. Di ba? So weldingin ko na mga boss. Hindi ko na ipakikita sa inyo para hindi na humaba yung video. Tatanggalin ko muna to. May tornilyo pala siya. Pwedeng tanggalin para hindi ako mahirapan mag-welding dito sa part na yan. Ayan. Para labas loob, titirahin ko. O di matibay, di ba? Ganon. So update ko kayo mga boss. Titirahin ko na to. Hindi ko na ipakikita sa inyo. Ayan na yung mga kakailanganin ko. O ayan. Aluminum rod, saka aluminum powder, welding brush, powder. Ayan. Ayun, apoy. Gano'n lang. Update ko kayo mga boss. Tirahin ko muna to. Ayan mga boss oh. Natanggal na natin, nabuksan na natin, napaghiwalay na natin sila. So ngayon, madali na siyang weldingin, di ba? O ayan oh. Wala nang nakasagabal dito eh. O ayan oh, dito mo na lang weldingin yan oh. So kaya ko pinakikita sa inyo yan o sineshare para magkaroon kayo ng idea. In case na gagawa kayo ng inyong makina, o di at least kahit pa paano maaalala nyo itong mga video kung isineshare sa inyo. O, yung maaaring tanggalin nyo nang hindi kayo mahirapan sa paggagawa. At the same time, magagawa nyo pa ng maayos. So, unahin muna natin to mga boss. Mamaya-maya yan. Ha? So, yan. Weldingin na natin mga boss. So ayan mga boss, nakita nyo naman hindi ko kagad-agad dinampot. Nisprayan ko siya ng hangin kasi alam nyo yung aluminum, lalo na to luma na, tsaka depende kasi din sa klase ng aluminum. May class A, may class B, class C. Kung malambot, pagkatapos nyo hinang, natural, mainit yung mga yan. Mainit yung area na pinaghinangan nyo. So malambot yan mga boss. Maaring pagdampot nyo, halimbawa inipit nyo ng plies, dito pag angat nyo ng ganon, mapupunggal o mababasag kasi nga malambot siya, mainit pa eh. So hayaan nyo munang palamigin. Ayan ha, mga tip ko sa inyo yan mga boss, para hindi lalong masira yung ginagawa natin o ginagawa nyo. Pero ang aluminum, madali lang naman kasing lumamig. Basta nahanginan lang siya, titigas na kaagad siya ng paunti-unti. Yun nga lang, may time na malambot pa o mainit pa siya, malambot pa yung area. At the same time, nangyari yan sa akin mga boss. Kaya ako sineshare na rin sa inyo. Huwag nyo munang dadamputin kaagad-agad kapag katapos nyo welding. Hayaan yung lumamig-lamig, sprayan nyo ng hangin, kagaya nga ng ginagawa ko na nakikita nyo, nang sa ganun mapabilis yung paglambot, yung pagtigas niya. Okay, ngayon kapag sigurado ng matigas na, mainit pa rin yan mga boss. So pwede nyo na siyang ilubog sa tubig. Dahan-dahan lang din. Ayun, ang init pa oh. O diba, umuusok-usok pa nga eh. Oh. So yan. Ganun lang mga boss. Kaya natin nilulubog sa tubig. Baka accidentally na mahawakan nyo, nako, magbabago yung balat nyo, masusunog mga boss. Napakainit, ibang init ng aluminum sa ordinaryong init ng bakal o stainless, ganyan, iba-iba init niyang mga boss. Ayan. So ito, ibabrush lang natin yan doon sa wire brush. Okay na uli yan. So pwede na yan ganyan.
Diba? Kasi kakabitan ng hose yan eh. Papunta sa radiator. Ito yung pinaka inlet pipe. Kakabit yan. Tapos thermostat yung nandito. Yan, thermostat yan mga boss. Yung nandyan. Eh inalis nga lang nung Syrian na mekaniko. Ewan ko, inalis niya. Ako naman, hindi ako nakikialam. Kung gusto mong alisin, alisin mo total. Kapag nagkaroon naman ng aberya at palpak yung gawa mo, ikaw naman ang sisisihin, hindi ako. Di ba? Basta ito, yun lang pinagagawa niya. So ito ang susunod natin mga boss. Hindi ko na ipakikita sa inyo. At least ito, nabigyan ko na kayo ng idea. Pinakita ko na sa inyo ito. Okay? Nang sa ganun, eh, hindi na humaba yung ating video. Update ko na lang kayo mga boss pag natapos na yan. So ito na mga boss, oh. Ayan, na linis na natin. Nawala na yung butas, di ba? Oh. Tapos ito naman yung isa. Ito. Ayan. Ang problema lang ito, natabunan. Ito kasi yung kanal na to mga boss, o-ring niya yan. Pinaka gasket niya, dyan ilalagay yung goma. Eh hindi na iwasan eh, kasi natakpan siya ng ano, ng tawag dito, aluminum. Pero okay lang kasi lalagyan na lang ng silicone yan, tapos lalagyan ng paper gasket. Yun na lang ang pinaka ano niya, sealed niya. Paper gasket na lang, tapos silicone muna para matabunan niya ang ano, yung kanal na yan. Eh wala, mahirap dahil hindi maiwasan na hindi malagyan yung kanal na yan. So ganun lang mga boss. I hope kahit papano nakapag-share ako sa inyo ng kunting idea kung sakaling ma-encounter nyo ang pangyayaring ito. Sa lagayan ng thermostat to mga boss, yan. Dito nakalagay yung thermostat. Yan. Yan. Yan bilog na yan. Yan nakalagay yung thermostat. Tapos nakataklob yan na gadon. Ito yung nakakabit sa makina. Tapos ito yung hose papuntang radiator, inlet pipe. Maliit lang to kasi makina lang to sa water pump. Okay? So hanggang sa muli mga boss, maraming salamat sa makakapanood. At kung bago ka pa lang makakapanood ng aking video, baka pwede namang papalo mga boss ng aking Facebook page na Radiator Mechanic TV. At meron din po akong YouTube channel na Radiator Mechanic TV rin po ang pangalan. Salamat, hanggang sa muli. God bless.